Lahat kasi na ating ginagawa, mapapisikal, moral at iba pang aspeto ay sakop ng espiritual. Nakatuon dapat lagi ang ating pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Eric, Bible story na po! Okay, simulan na natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsasabi ng mga kapatid ni Jose sa kanilang amang si Jacob, ang tungkol sa ginawa sa kanila ni Jose. Inuwento po nila kay Jacob ang pagkausap na magilas sa kanila ni Jose at kung paanong inari sila ng mga tiktik sa Ehipto. Sinabi rin po kay Jacob ang pagkuha kay Simeon at ang pagpapakuha kay Benjamin sa kanila upang madala kay Jose sa Ehipto. Pero hindi po pumayag si Jacob na dalhin si Benjamin sa Ehipto. Oo. Akala kasi ni Jacob, patay na si Jose at si Benjamin na lang ang natitira para sa kanya. At pagkatapos nga ng pangyayaring yon, inutusan ni Jacob uli ang kanyang mga anak para kumuha ng pagkain sa lupain ng Ehipto dahil matindi nga ang kagutom sa kanilang lupain. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis sa 43:1 hanggang 14. At ang kagutom ay mahigpit sa lupain. At nangyari, nang makain na nila ang trigong kanilang dinala mula sa Ehipto, na sinasabi sa kanila ng kanilang ama, "Kayo'y pumaroong muli. Ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain." At si Huda ay nagsalita sa kanya na sinasabi, "Ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon na sinasabi, hindi ninyo makikita ang aking mukha, maliban na ipagsama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid, ay bababa kami at ibibili ka namin ng pagkain. Datapwat, kung hindi mo paparoonin, ay hindi kami bababa. Sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking muka, malibang kasama ninyo ang inyong kapatid. Bakit ninyo ako ginawa ng masama na inyong sinabi sa lalaki na mayroon pa kayong ibang kapatid?" Tinanong kami ng buong siyasat tungkol sa amin at tungkol sa aming kamag-anakan na sinasabi, "Buhay pa ba ang inyong ama? May iba pa ba kayong kapatid?" At isinaysay namin sa kanya ayon sa mga salitang ito. Saan namin malalaman? Kanyang sasabihin, "Ibababa ninyo rito ang inyong kapatid." At sinabi ni Huda kay Israel na kanyang ama, "Pasamahin mo sa akin ang bata, at kami ay magsisitindig at magsisihaon, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. Kami at ikaw, at gayon din ang aming mga bata. Ako ang mananagot sa kanya. Sa aking kamay hahanapin mo siya. Kung hindi ko ibalik sa iyo at ilagay sa harap mo, ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sapagkat kung hindi tayo magluwat, ay nakapagbalik na kaming makalawa. Kung gayon, ngayon gawin ninyo ito. Magdala kayo sa inyong bayong ng mga piling bunga ng lupain, at dalhan ninyo ang lalaking yaon ng kaloob, ng kaunting balsamo at kaunting pulot, pabango at bira, mga pile at almendras, at magdala kayo ng ibayong halaga ng salapi sa inyong kamay, at ang salaping nabalik sa labi ng inyong mga bayong ay dalhin ninyong muli sa inyong kamay. Marahil ay kalituhan. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid at magtindig kayo at pumaroon kayong muli sa lalaking yaon, at pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kaawaan sa harap ng lalaking yaon, upang isauli sa inyo ang inyong isang kapatid at si Benjamin. At kung mawalan ako ng mga anak, ay mawalan ako."
Hindi po pala kaagad na bumalik ulit ang mga anak ni Jacob sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Dahil kinausap po muna ni Judas si Jacob na hindi po nila makikita si Jose maliban ng ipagsama po nila si Benjamin na bunso po nilang kapatid. At inari po ni Judah kay Jacob na kung sakaling may mangyari man pong masama kay Benjamin ay siya po ang mananagot. Pero teka, ano po ba ang sumunod na nangyari pagkatapos nun? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Mahalaga sa atin na magkaroon tayo ng kinikilalang Diyos sa ating buhay. Habang bata pa tayo, ay matuto tayong magpuri sa Diyos. Lalo na kayong mga bata ang ginagawang halimbawa ng Diyos para ang mga tao ay magsipasok sa kanyang kaharian. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo sa 18 at 3. At sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit." Bukas, kaloloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin kung paano maiingatan at mapoproteksyonan ng ating mga pag-iisip. Alamin natin kung ano ang halaga na ito ay maingatan. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palagtasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikat din. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag nang padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating nang nalalaman,
Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Lolobi ng Diyos ay samahan niyo ulit ako doon lang sa Biyernes. Ay. O yan, tapos na. Kids. Lahat kasi,